Game, okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually, ito pahabol lang na topic ito. So, alam naman po natin to, no, na itong mga bobong mga DDS, mga bobo tong mga to eh. Bukod sa double standard na nga sila, minsan po conflict na rin po yung mga sinasabi nila sa sarili nila. Minsan kasi, no, minsan nanonood ako sa kanila eh. Especially dito kay Joey Cruz. Kilala nyo ba si Joey Cruz? Kilala nyo? Si Joey De Vibre. Okay. So, sabi ni Joey Cruz, basta daw po addict, kailangan patayin. Sabi nila yan eh. Sabi ng mga bobong mga DDS yan eh. So, para kasi sa kanila, lalo na yung matandang kukuluban, yung ibihugalbot, puta tanga yun eh. No, kung makapagsalita itong mga to, para sa kanila, pag addict daw, kailangan daw patayin. Parang wala na silang pagkakataon para magbago. No? So, ang point natin dito, ako naniniwala po talaga ako na dapat palagi may second chance. Naniniwala po ako doon. Pero paano to pag napatunayan natin na si Joey Cruz dati chumuchongki din? So dapat pala patayin ka rin pala dati. 'Di ba? Ayun ang point eh. For example, ito kilala niyo si Robert Downey Jr., yung bida sa Iron Man. Bata pa lang yun mga kababayan, gumagamit na po ng droga yun. Pinapagamit ng tatay niya yun ng droga. 'Di ba? Magaling 'yun yung Chaplin na movie, napanood ko, magaling siya doon, no. Yun nga lang labas-pasok nga pa sa rehab, pero ngayon malinis na siya ngayon eh. So ganun po kung ganun pala yung logic ng mga DDS, no, kapag addict papatayin. Eh di sana wala ng Robert Downey Jr. sana ngayon. At sana wala na rin Joey Cruz na rin nga dapat ngayon kasi si Joey po umamin po na gumagamit po ng chonky dati. Oh, ito tingnan niyo to Pinasa lang to sa akin eh. So ito no, so Joey De Vivre 420. No, so nagpo-post siya tungkol sa mga cannabis. Cannabis 'yan eh. Oh, so siya 'yan eh. Oh, Joey De Vivre 420, siya 'yan eh. Oh, ganda 'di ba? Puta si Joey Libag. Oy, tako eh. O Semper. Dadayalisis. Dadayalisis si mama mo? Oo. Oy, good luck sa mother mo Semper Actually ako ang tagal ko nang hindi pa nadadialysis. Stage 5 na ako eh. Stage 5 kidney failure na ako, di pa ako nadadialysis eh. Kasi nakukuha pa sa gamot eh. Oh. Oy, good luck sa mother mo Semper Oo. So ito si Joey, no. Tapos ito pa, siya rin yan eh. O Joey De Vivre 420, birthday niya siguro to. January, February, March, April 20. Baka birthday niya siguro yan eh. Oh. So, dito mga kababayan, ang nakakatawa dito. Yan eh. So, ano ba to? TikTok, ano to? X, Twitter to, di ba? So, yan. Oh. Reviewer, product tester, crafter, enjoying. So, sabi ni Joey, hindi daw po siya yan. Yan, yung mga nagpo-post nga daw po ng mga marijuana na yan, hindi daw po siya yan. Pero, ang tanong dito, bakit katulad ng mga ibang mga account? Parang labo naman nun, no? Ang daming Joey De Vivre, totoo yun. Pero napaka-unusual naman na pati number kaparehas. Joey De Vivre 420. So, hindi lang yan mga kababayan, ito malupit. May admittance. Ayan, no? Much better take, hindi ka na mag-dialysis. Mukhang doon din ako papunta. Oo. Pero nakukuha pa kasi sa gamot eh. Oo. Yung mataas na kasi sa akin creatinine. Pero yung, what they call this, yung electrolytes, yung phosphorus, yung potassium, yung hemoglobin, normal pa eh. Ayan. Ka-birthday niya si Hitler. Kaya pala. Okay. So ngayon, tingnan nyo to Actually, meron siyang video dito pinasasahan to ng mga tropa ni Joey mismo. Ito, panoorin nyo to. Tried when I was younger, nung nasa UP Baguio ako, ganyan. Kasi, common yan sa UP Baguio yung cannabis Common yan doon. So, I tried when I was younger, no? But anyway, these idiots, they are trying to make an issue out of it. Palibasa, kasi kayo mga wala Teka lang Okay, teka lang. Okay. Takero, si Melo Yap versus Sandidas Vlogger, content mo ba? O si Melo Yap, gusto ko kausap yan Oo. So ngayon dito mga kababayan, no, ito
Umamin si Joey. Umamin si Joey na nung nag-aaral daw po siya sa Baguio, gumagamit na raw po siya. Okay. Ang tanong dito, legal ba o illegal ang marijuana sa Pilipinas? Ang tanong dito, legal ba o illegal yung marijuana sa Pilipinas? Sa ngayon, illegal pa. Oo. Sa ngayon, illegal. So, ba't mo pinopromote ako? Gumamit ako dati. Oh. So, ngayon, kung yung logic nyo pala, na dapat lahat ng mga addict patayin, dapat patay ka na. Ayan ang problema sa inyo, napaka-double standard din yung mga bukaka ng ina kayo eh. O basta addict papatayin, pabor kami sa tokhang. Gusto namin ng tokhang kasi pag addict, wala na karapatan magbago. Ikaw eh, drugista ka rin pala eh. Adik-adik ka rin pala eh. Oh, ako mga ka-streeters na ako, naniniwala po ako na lahat ng tao may karapatan magbago. Naniniwala po ako doon. Ang tanong nga dito, bakit pinapatay ni Duterte lahat ng mga addict? No? Yung iba pa nga, hindi pa nga addict yung iba eh. Sabit nga lang eh. Oh, wala man lang ngayon, ang tanong ngayon natin dito. Patay na yung mga tao. Paano natin malalamang addict yan? Ipatay mo na. Ay, ang problema kasi sa inyo, wala kayong due process eh. Utang, alam nyo na kasi, droga-droga, patay-patay eh. Oh. So, tingnan nyo to ha. Kaya mismo umamin eh. Okay, sinisiraan niya pa ngayon yung ano ba, UP Baguio ba yun? I tried when I was younger, nung nasa UP Baguio ako. UP Baguio pala. UP Baguio. Normal lang pala sa inyo yung nagmamariwana eh. Ayun, sabi ni Joey Kasi kultura lang pala sa inyo yan. Ganyan. Kasi common yan sa UP Baguio eh, yung cannabis eh. Common yan doon. So I tried when I was younger, no. But anyway, these idiots, they are yung sinasabi niyang idiots, sila nagpasa sa akin nito. trying to make an issue out of it. Palibasa kasi kayo mga wala kayong kultura, Diyos ko. Mga wala kayong kultura, mga wala kayong... So, okay na. Kung makapagsalita siya ng walang kultura, ano ba kultura ng mga DDS? Hindi, tatanungin kita ulit, no? Ano ba yung kultura ng mga DDS? Ang kultura po ng mga DDS, double standard, no? Walang due process, patay-patay, droga-droga. Ayun lang, lahat ng bagay sa kanila sa politika, umiikot po sa droga. Tingnan nyo subukan nyo kausap yung mga DDS. Batikusin nyo si Digong. Ay lagi sasabihin lang ng mga yan, adik ka kasi. Malamang dati kang adik. Alam niyo, parang kayo nakapag-usap sa mga sinto-sinto pagkausap niyo mga DDS eh. Sabihin niyo, ay mayroong ebidensya dito na si Duterte sangkot sa droga, mayroong mga bank accounts, no? Umamin na sila sa kanyas na totoo yung Davao Death Squad. No, actually mga legit na mga question po 'yon. Pero ang isasagot lang sa inyo ng mga bobong mga DDS, wala, adik ka kasi. Oh. 'Di ba? Kultura ng mga kulto, mga boss. Kulto 'yun, boss Takero. Oo nga no. Kaya pala Joey eh. UP Baguio Talamak pala droga sa inyo. Oh. They are trying to make an issue out of it. Palibasa kasi kayo mga wala kayong kultura, Diyos ko. Mga wala kayong kultura, mga wala kayong alam sa buhay. Mga hindi kasi kayo cool, ganyan. Okay. Okay, so nakiram to, no? Bantot na. Bantot no? Bantot ng trip na to, men. Hindi kasi ako wala akong pakialam sa mga yan. Actually, hindi ko na pinapansin yung mga DDoS vlogger na yan eh. Pero ang point natin dito, no? Ang kinocontradict nila dito, sarili din nila. Kasi one time, pinanood ko nga itong mga hayop na to. Yung magtutropan na yan. Nung sinasabi nila, no? Ang dami kasi nilang live stream, hindi ko na mahanap yung video eh. At tinatamad akong hanapin. Pero naalala ko talaga, sabi nila sa live stream nila, pabor kami sa tokhang kasi dapat yung mga addict pinapatay. O, paano to si Joey? O, gumagamit pala to dati, dapat pala patay ka na ngayon. O, di ba? So, ayun ko ba? So, bahala kayo dyan kung anong trip nyo dito, pero by the way, no, yan, nadaanan ko lang yan, no, hindi naman yan yung topic natin ngayon.
So actually to, panoorin natin yung iba. Yan ito. Pag-usapan natin yung pinaka-main topic natin, no? Mas malala daw ang chonky kaya walang bail yan. Hindi, pero ako nakagamit din ako niyan, ha. Oo. O nga pala. Ito to. O daanan natin yung chonky, no? So, di ba merong sinasabing nahuli daw po sa Senado na nagchuchonke. Actually, na-content ko yan eh. Di ba? No? Ngayon, ang suspect nila si Nadia Montenegro. So, sabi nga ni Nadia Montenegro, vape lang daw po yun. O kaya air freshener. Ayun ang sabi. Well, mga kababayan, puta, Sergeant of Arms ng Senado to. Mga dating pulis din po yung mga yan. Alam po nila yung amoy ng chonke. Kahit ako eh. Ako matagal na akong di nakagamit ng chonke. Tagal na. Nung sa Saudi ako, nakagamit pa ako eh. Tagal na, dekada na. Isang dekada na ata. Oo. 12 years na. 12 years na tanda. 12 years na po akong hindi gumagamit ng chonke, no? Pero, pag nakamoy ako ng chonke, alam ko yung amoy ng chonke. Di ba? So, actually, napaka-bullshit nun. No? Nasasabihin nga po na hindi ako gumagamit ng chonke, air freshener yun. Meron akong dalad dito, vape. So, puta lolokoy mo yung mga pulis, mas alam nila yung amoy ng chonke. Di ba? So, ngayon, ang problema ngayon ni Robin, staff niya pala si Nadia. Staff niya pala yun. So, paano niya sasagutin yan? At tandaan din po natin mga kababayan, no, na itong si Robin, siya rin po yung isa sa mga nagsusulong na gwentong legal yung medicinal cannabis. Medicinal cannabis. Oo. So pero actually scientifically speaking, ano naman 'yun? Proven naman na tested naman talaga na merong health benefits yung cannabis. No, pero nabang usapan pa 'yan eh, 'di ba? Pero by the way, next topic tayo, no.